Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sinubukan ng mga reporters na kunan ng reaksyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni Saldico. Yung ating Pangulo kasi right now nasa Negros Occidental pala. Binisita, kapon galing sa Catanduanes. Binisita yung mga nasalanta ng bagyong Tino. Saka yung isa pa, Juan, bagyong Juan. Sinubukan ng mga members ng mainstream media na kunan ng reaksyon sa sinabi ni Saldico, mga akusasyon po ni Saldico. Sabi ng ating Pangulo, I do not want niya to dignify Saldico's claim. Ayaw patulan ng ating Pangulo. Kung ang tanungan niya ninyo tungkol sa storm, pwede natin anyang pag-usapan. Pero kung tungkol sa mga pinagsasabi ni Saldico, ayaw ko anyang i-dignify yung mga sinabi niya. Kasi malabo po sa katotohanan. Sabi nga natin, bakit pagkakausapin si Saldico, pwede man lang kausapin si Amina Pangandaman? At ang nagdidesisyon sa budget po, yung presidente. President budget nga yung tawag dyan. Bakit pa kailangang utusan niya si Saldi na mag-insert ng 100 billion pagkatapos, afterwards, ibibeto niya. Ang binito, hindi 100 billion, 194 billion. But anyway, pakinggan natin yung statement ng ating Pangulo. Ito pa. Hi, Mr. President! If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you're saying. Can we talk about the storm, sir? Ito pa. Sir, comment po on Saldico's accusations po. Sir, let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you're saying. Sir, comment Ayaw patulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mababaw po yung kwento is unbelievable pagkatapos punong-puno ng butas. Saka bangga-bangga. Ito ngayon yung kwento. Yan, report ng GMA News Online. Saldico claims he personally delivered suitcases of money to Marcos Romualdez. Personal daw niyang diniliver. Sabi ang inutosan po si Gutesa, yung nag-deliver. Ba? Yung testimony, sabi ni Saldico, tama daw yung statement ni Gutesa. Pero ang affidavit ni Gutesa, siya yung nag-deliver. Ngayon, sa statement naman ni Saldico, personal niya na diniliver. So, hindi si Gutesa yung nag-deliver, kundi siya personal yung nag-deliver. Alin ba yung totoo? Ba? Ayan o. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay mayroong record ang aking mga tao. So nagkabolbol na yung kwento mga kababayan. Ang sabi si Gutesa, ngayon siya pala personal. Diba? Kaya mga kababayan, may nilabas ng statement yung ombudsman. Ito yung statement ng ombudsman mga kababayan. Sabi dito sa statement, dated November 15, 2025. Sa bawat seryosong investigasyon may tamang daloy. Ang mga testigo ay lumalapit, nagsusumiti ng salaysay at dumadaan sa masusing verifikasyon. Mabagal man ito, minsan ito ang tanging paraan para masigurong ang hustisya ay matibay, hindi haka-haka. Pero pinili ni Ginoong Saldico na umiwas sa prosesong ito. Sa halip na magsalaysay sa tanggapan, inilabas niya ang kanyang kwento sa mga video at social media. Dahil dito, kailangan naming huminto at suriin ang bawat sinabi. Dahil lahat ng testigo, walang espesyal, ay dumadaan sa parihong pagsusuri. Matagal nang bukas ang pinto ng ombudsman sa kanya. Matagal na rin naming hinihiling na ipresenta niya ang kanyang ebidensya ng maayos
At kung ang dahilan ng pag-iwas ay takot, malinaw naming sinasabi, handa po kaming magbigay ng proteksyon. Ang kaligtasan ng isang testigo ay mahalaga sa katotohanan na hinahanap natin. Ginoong ko, umuwi kayo, isumite ang inyong salaysay, ipabiripika ang inyong mga pahayag, sumailalim sa parihong proseso na pinagdadaanan ng lahat. Kung tunay na layunin ninyo ang hustisya, dito yon magsisimula, hindi sa ingay, kundi sa tamang proseso. So, tama mga kababayan, kasi pag hindi umuwi si Saldico, tapos gagamitin lang niyang itong video po, madali po mamiki ng video. Ang duda nga po ni Wingat sa ilang baka, iaya niya. O kung halimbawa siya ito, kailangan po ma-check. Kailangang sinumpaan, kailangang suportado ng mga dokumento. Hindi yung kwento lang po. At yung kanyang kwento, lumalabas mga kababayan, bangga, kontra doon sa sinabi niya na parehas daw yung kanilang sinasabi, totoo daw yung sinasabi ni Gutesa. Kung totoo yung sinasabi ni Gutesa, bakit kontra sa sinasabi niya ngayon? Nasabi ni Gutesa, siya na nag-deliver. Pero ngayon, sinasabi ni Saldico, personal siya na nag-deliver. So alin na ngayon ang totoo, mga kababayan? O diba? Ang daming butas po. So sabi nga natin kanina, mas maganda siguro kabayang Saldico, pakinggan mo yung advice ng CBCP. Dati ka namang seminarista para sa inyo pong ikakabuti. Kaysa gamitin yung inyong mga videos para gatungan ang EDSA People Power. Pagkatapos iluklok si Sara. Na malinaw po, pag naluklok si Sara, tigil ang lahat ng investigasyon sa flood control kasi ang sabit, mga politiko na kaalyado po ni Sara. Malinaw yung agenda po, mga kababayan. O ngayon, ito naman yung sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez on part of Saldico's video accusations against President Bongbong Marcos. Sabi po niya, we may begin to sound like a broken record, but he is saying what he is saying is a bunch of hearsay. Sabi nito, sabi ni ano. Hindi nag-rewrite ng script sa second video kahit na kanal yung una. We continue to issue the same challenge. Come home. Sign this under oath and face the music. Malinaw naman po yung part 2, tsaka yung ilalabas siguro bukas, part 3, sa pagsisimula ng rally sa Luneta. Para gatungan yung damdamin ng mga tao. Pero tingin ko, iiwas yung mga tao, mga kababayan dito sa rally kasi may threat na baka matulad sa Plaza Miranda, bombahin. Pag binomba po yan, sigurado magkaka-stampede. At baka daan-daan mga kababayan ang casualty. Di ba po? May threat ng infiltration, sabi ng Armed Forces at saka ng PNP. Si General Browner mismo yung nagsabi. So itong video sa tingin natin, at kitang-kita naman po isa yung damit niyang suot, parihas, in-splice po para paunti-unti yung release. Hoping na mag-intensify yung support mula sa mga taong mauuto. O diba ba? Kung may mauto, yung mga DDS dati na pong nauto matagal na. They're hoping na yung mga ordinaryong mamamayan ay maniniwala. Pero dahil nabasag agad at punong-puno ng butas yung video ni Saldico, malamang walang mangyari. Hindi ma-achieve yung gusto nilang mangyari, nagatungan ang EDSA People Power. Malamang the same, kili-kili power pa rin. And after the rally, 3 days rally mga kababayan, si BBM pa rin ang Pangulo. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Kasi sa people power po, importante yung mga elementos tulad ng support ng armed forces. Yung armed forces ayaw. Hindi yan ninyo kami madadala sa panggatong, sabi ni General Browner. Mga professionals, ang armed forces natin. Ayan sabi ni General Browner, armed forces destabilizers, huwag na kayong umasa.
Itong mga panawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities. Ani Armed Forces Chief of Staff General Browner Jr. Ang makuha ninyo niya na support galing doon sa mga retarded generals na umaasa na pag naiupo si Sara, bibigyan sila ng posisyon. Diba? Pero yung mga active generals po, active officials ng Armed Forces, pati PNP, hindi nila mauoto dyan. Hindi itataya nila yung kanilang karir sa ganyang cause, mga kababayan. At yung Armed Forces natin, hindi pa uuto sa gatong ng China. Anong gagatong nito, China? Mga kababayan na nagsasamantala sa ating West Philippine Sea, na ang gustong iupo pro-China, hindi papayag ang Amerika. Yun ang mga factors na kailangan. Then yung support ng civil society. Ang civil society sumusuport sa ating Pangulo na matapos ang kanyang turno hanggang 2028. At saka yung Catholic Church na napaka-rami. Pinakang marami po yung Roman Catholic Church members. Katoliko Romano. Yung INC, ilan lang naman po sila. Di ba pa? Yung kay Kibuloy, wala na po. Aros matunaw na. Yung GIL naman po ni malamang tumiwalag na rin yung mga members kasi nabuking na yung kanilang pastor pala may kickback. O diba, mga kababayan? And yung objective ng rally, iluklok si Sara para yung mga sabit na senador, congressmen, DPWH officials na mga kasapakat nila, hindi na maimbestiga. Sino ba naman ang nasa matinong pag-iisip ang sasama sa ganyan? Di ba po? Wala eh. Walang support mula sa grassroots at sa mga officials. Yung negosyo po, Makati Business Club, Chamber of Commerce, nandyan ang full support sa ating gobyerno. Ayaw man nila ng gulo kasi maayos na po ang ating ekonomiya. Di ba? At ang nilalabanan po ng ating Pangulo, korupsyon. Ayaw din po nila. At alam nila na pag halimbawa natanggal yung ating Pangulo na siyang nagpapaimbestiga sa korupsyon, tuloy ang korupsyon. Itigal ang gulo, tuloy ang korupsyon. So malabo po ang mga panawagan nila at panggagatong. Lalo pa itong pasabog ni Saldico, ating kababayan, lumabas na wato silang. Nakita ninyo? Punong-puno kasi ng butas. Kaya ang advice natin kay kabayan, pakinggan mo yung CBCP advice. Matino yung advice sa'yo ng CBCP. Umuwi ka, pagkatapos pwede mong kausapin yung ating Pangulo. Kasi willing naman yung ating Pangulo sa kanyang previous statement na yung mga contractors po, ayusin lang yung kanilang mga projects, ghost projects, tapos mga substandard at no cost sa ating gobyerno. Di solve baga. Kaysa makikisali ka sa gulo. Baka sabi nga natin mga kababayan, yung mga pinagpaguran po ninyo, kabayang Saldico, pinundar ng iyong tatay, na nagsimula po ng construction firm, lumaki sa panahon ng kanyang tatay. Taga rito sa amin, si Mr. Delfinco, contractor mga kababayan, lumaki sa panahon ni Ramos. Doon yan nagsimula. Lakas NUCD member. Alam na alam ko ang kwento kasi lakas din po ako, original lakas member. Nang tumakbo akong municipal councilor sa amin at nanalo, kapartido po namin ang tatay ni Saldico na si Delfinco. Siya yung regional chairman ng lakas dito sa amin. 1992. Kaya kung ako kay Saldico, kabayan, huwag kang magpapagamit dyan sa mga... para hindi masayang yung mga pinagpaguran mo. You just negotiate with the government. Ganon ang gawin po ninyo. Ito latest mga kababayan galing sa Roman Catholic Archbishop of Manila, a call for vigilance, sobriety, and discernment. Quoting 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 to 8, let us not sleep as the rest do, but let us stay alert and sober. Let us be sober, putting on the breastplate of faith and love, in the helmet that is hope for salvation. My dear people of God, in the Archdiocese of Manila, our nation currently
faces a deep moral and spiritual crisis marked by issue of corruption and mistrust in institutions. In these challenging times, we, the people of God, are often inundated with the deluge of information from various sources, especially through social media. This constant barrage can lead to confusion, division, and a weakening of our moral compass if we are not vigilant. In moments of mass gatherings and public discourse, we do not let emotions prevail over reason. We must always adhere to the rule of law and resist any calls for extra constitutional means to solve our problems. Our loyalty must be to our country and its democratic principles, not to persons, and certainly not to the other self-serving motivations. Malinaw na self-serving motivations yung kampo ng mga Duterte ang pinapatamaan nito. As your shepherd, I urge you to be wise, critical, and discerning in how you receive and share information. The virus of lies and disinformation, which some have called a pandemic of lies, can paralyze our capacity to recognize truth and goodness. It is our Christian duty to verify the information we consume and to refrain from sharing what has not been authenticated. Let truth be our standard. So, ibig sabihin siguro nito, itong authenticated, yung mismong video ni Saldico, naduda nga po yung iba, mga kababayan, na baka AI. Kasi pag tinindang mo yung physical features ni Saldico doon, medyo may pagkakaiba yung, yung mukha, yung kilay, yung ngipin niya po. Kaya tingnan ninyo ang physical features niya. Yung kilay niya, mga kababayan, parang naglagay ng kilay ni yung kilay ni Chis Escudero. Ito siya, mga kababayan. Hindi naman makapal yung kanyang kilay, pero doon makapal. Tapos yung ngipin niya may bungal na at nangayayat siya. So pwedeng nangayayat din si Saldico talaga dahil sa patong-patong na problema. Pero just the same, sabi ni dapat niya i-verify. Sabi ni Win Gatchalian. Pero sabihin pa, halimbawa siya yan. Siya talaga yung nagsasalita. So ang challenge ng church at ng Palasyo Malacanang, gawin niya yung kanyang charges na sinumpaan. Dapat sinumpaan siya na salaysay. At kailangan verifiable. Ganun po ang challenge. Hindi through social media po. Pag social media po, propaganda ang labas, mga kababayan. Importanteng makross-examine. At dapat suportado na mga ebidensya, dokumento. Hindi yung kwento-kwento lang po. Pag kwento-kwento, hearsay. Ayaw patuloy ng ating Pangulo. So, sabi ng Archdiocese ng Manila, as your shepherd, I urge you to be wise, critical, and discerning in how you receive and share information. It is our Christian duty to verify the information we consume and to refrain from sharing that has not been authenticated. Let the truth be our standard. To those in the military and police force, in all in positions of public service, I appeal to you to stay faithful to your oath to the flag and our country, and not to any particular personality. Your fidelity to the Constitution is vital for the stability and integrity of our republic. The challenges we face demand not just pragmatic solutions, but a profound spiritual response. I plead with everyone to examine our consciences, reform our lives, and live according to God's will. This calls for personal and institutional conversion so that integrity and accountability, truth and justice may prevail. So ayaw ng Archdiocese po na mabiktima ng mga kasinungalingan. At tingin nila, itong pinapakalat na video kasinungalingan. Walang support po ang rally mula sa Roman Catholic Church, sa CBCP at sa Archdiocese ng Manila. So malabo po na magtagumpay. At hindi gugustuhin ng
Roman Catholic Church nang uupo another Duterte po, na noong panahon ni Digong pinagmumura mismo ang Santo Papa. Ang Diyos pinagmumura, pati yung Santo Papa, at na mga kaparian pinagmumura ni Digong. So alangan man, yung anak ni Digong si Sara, hayaan nilang makaupo para makabalik yung nangyari sa previous administration. Yung mga kaganapan, lalo yung AJK. You see, hindi yun nahayaan po ng Roman Catholic Church. So malinaw, walang support sa malawak na sa mga malalaking grupo, religious organizations, civil societies, business groups na importanteng factor po sa isang matagumpay na people power. Di ba? Mga kababayan, yung army nagpalabas na rin po ng statement. Yan Press statement, a call for shared commitment to calm and respectful exercise of constitutional rights. Sabi dyan mga kababayan sa pinalabas 8 hours ago ng Philippine Army. The Philippine Army affirms our mandate as a professional and non-partisan defender of the Constitution and our nation's democratic values. As unfounded speculation continues to circulate, we fully support and adhere to the armed forces of the Philippines' commitment to integrity, unity, and respect for civilian authority. While we are prepared to support the Philippine National Police as lawfully ordered, the Army is firmly focused on our core mandate of securing our nation's sovereignty and territory. We firmly reject lawless and unconstitutional actions that will undermine our national security and stability. It is in the sense that we also appeal to all organizers, to be responsible for the well-being and safety of their participants, ensuring them a peaceful and safe exercise of their freedom of speech and expression. We call on all Filipinos to embrace the spirit of bayanihan, reject division, and focus on ensuring national unity as we recover from recent calamities. The Philippine Army is dedicated to preserving peace, protecting our institutions, and serving the nation with unwavering loyalty and integrity. Lieutenant General Antonio Navarrete, Philippine Army Commanding General, PA, Commanding General, Philippine Army. Walang suporta po from the armed forces, lahat ng branches ng ating gobyerno, Philippine National Police. Walang support po from the Archdiocese of Manila. Walang support sa CBCP. Madaling sabi, walang support sa Roman Catholic Church. Walang support sa business community. Sila lang po na mga DDS, INC, GIL siguro at saka yung kay Kibuloy. Sila lang naman ang mag-iingay. Tapos yung mga DDS influencers na maiingay po sa maiingay sa social media. Sige ang gatong sa mga mamamayang Filipino. Alam naman ng mga tao na mga sinungaling sila. Kaya wala man pong maniwala sa kanilang mga pinagsasabi. Di ba? Sige, pagkikayat po niya. Dalawang tulog na lang kahapon. Si Harry Roque. November 16 to 18. PRRDs. Freedom and call for Marcos to step down. Umuwi ka na muna ng Pilipinas. Pamunuan mo dito. Hindi yung nananawagan ka, napakalayo mo, Harry Roque. Sinong maniniwala sa iyo? You want to lead pagkatapos wala ka dito. Umuwi ka na muna. Maniwala niyan yung mga leaders mo, mga supporters mo. Nag-react yung seniors on the mob group, no to INC rally, yes to truth and accountability in corruption. Sabi dyan sa kanilang statement, the seniors on the mob is OTM, a Facebook-based organization with more than 14,000 followers, clarifies that our organization will not participate in any rally or public assembly scheduled at the Luneta on November 16, 17, and 18, 2025. The 3-day rally will purportedly denounce corruption. However, we are critical of the Iglesia ni Cristo, not on the matter of its faith, but its politics. To call a 3-day rally demanding transparency and better democracy is not just
contradictory. We find it deeply hypocritical. If the INC wants its rallying cry to mean anything, it should start with the truth. Their black voting endorsement imposed on its millions of members help in installing the very officials now implicated in corruption charges. Some of those elected officials were even involved in human rights violations. Until the INC can admit its mistakes and take responsibility for the political power it wields, any call for accountability will ring hollow. Democracy requires courage. That courage begins with owning up to the damage done. SOTM remains unwavering in its commitment to advancing public accountability. We reiterate our call upon the administration of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. to undertake prompt, transparent, and effective legal action against all public officials and private entities implicated in the irregularities involving the flood control project. Self-examination should even begin with Mr. Marcos himself and his family. It is imperative that all responsible parties be thoroughly investigated and prosecuted in accordance with law. Furthermore, SOTM respectfully urges the Senate of the Philippines to reopen the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. A full, independent, and comprehensive examination of the charges previously raised is essential to uphold constitutional due process and to resolve these matters with finality in the interest of public trust. Finally, SOTM calls for the immediate adoption of a broad, systematic, and enforceable anti-corruption measures across all levels of government. Such reforms are indispensable to safeguarding public funds and protecting the welfare of all Filipinos, particularly senior citizens. Issued on November 14, 2025, Seniors on the Move, SOTM. Wala pong suporta, sila-sila lang, mga kababayan. Kasi ang pinagtatanggol nila, punong-puno ng patong-patong ang kaso, pinagtatakpan, mga kababayan, yung korupsyon. You see? At binabaliktad, mga kababayan, binabaliktaran yung ating Pangulong Bongbong nang siyang mismo nangunguna sa pagpapaimbestiga ng korupsyon. Alam na alam po ng mga tao ang kwento kasi mulat sila. Lagi nilang nababasa sa social media, napapanood sa telebisyon at sa mga videos ng mga vloggers na matitino. O, di ba? Kaya yung mga DDS influencer po, si Sasoto, sige po ang gawa-gawa ng kwento. 2 hours ago, there is bardagulan between the House of Martin of House of Mamsi and the House of Mamsi referring to Lisa Marcos. Trust, look how BBM is being thrown under the bus by Saldi, but painted Martin as just also following orders from the hari. Bottom line nito, talaga nagkakainggitan sa laki ng nakaw ng isa't isa. The House of Mamsi had to struggle to keep their kleptomaniac tendency satisfied, while others had it easier. So ayan, nagbabardagulan na naman ngayon. Sige lang nila pagkalat na kung ano-anong kwento. Pag naniwala ka dito sa mga kwento ni Sasrugando Sasot, sabi ko nga, maniwala kayo kay Mr. Sasot. Yung sarili nga niya, hindi niya pinaniniwalaan na lalaki siya. Sarili niya, piniki niya. Pagkatapos, maniwala kayo sa kwento niya. Anong rason na maniwala kayo sa kwento niya? Yung pagkatao niya, niluloko niya, kayo pa hindi lukuin niya. Pinaniwala niya yung sarili niyang babae siya, mga kababayan. Tapos maniniwala kayo. Di ba po? That's simple logic, mga kababayan. So anyway, yun lang po. Atid sa inyo ng nitong napakagandang product natin. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa akin. So lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.